Alright guys, good morning sa inyong lahat. Andito po tayo no kay Gregorio Defectives no. Magpalit tayo ng ating brake pad. Eleg ceramic po yan no, Eleg ceramic standard, hindi po yan ceramic sports. At the same time, magpalit din tayo ng brake fluid dahil sabi ng mekaniko natin, dumilim na ang kanyang paningin nang makita niyang brake fluid natin. No, sobrang dilim na, so palitin na din brake fluid. Alright. So ito po yung kalalagyan ng ating brake reservoir. Tignan natin no, kung gaano na ba kanipis tong stock na brake pad natin. So let's find out later on. Kung makikita nyo, andyan na siya sa kanyang wear limit. At parang hindi na talaga ito kaya pa man siya for the next 1,000 kilometers or 2,000, pero para sa akin palitin na dahil madalas kasi akong aggressive sa aking front brake. Minsan lang ako gumamit ng rear brake natin. So, palitin na talaga. Basta magugod kag aluminum bitaw. May nani. Kami tiga torque wrench. Na po yung brake fluid natin guys no. Mamilim ang paningin ng mekaniko dahil sobrang itim ng brake fluid natin. Buhos na. Kamera ba? Pero ato pang atrohon. Final na ta. Finalize nito, finalize. Muragin ako nabalaan ba sa motor? Change oil na. Adjust kadina. At least change oil gid ka. Oo. Kesa itong mga tao nga wala jig. Pagkabana sila motor, wala ton rag muungot ang motor. Seizure ng motor baaya pa. La na din. Like power off. Automatic na tayo power off ang motor doon, hindi na mo andar. Power off. Lubat na iPhone mo. Bantay ana, lubat na iPhone. Paalaw ra kalit. Ito po yung guys no, yung brake pad natin sa likod no, napuno ng mga alikabok at saka yung mga debris ng mga putik, lupa at saka Hampas lupa. Mga hampas lupa pa daw. So pinalinis natin no ang ating brake caliper, brake pad natin sa bandang likuran, aside din sa ating bandang harapan, para na naman mas maging sulit no ang ating pagtatrabaho natin sa ating mekaniko. So ganito po sa kapulido at saka masilan pagdating sa paglinis ng ating brakes harap at saka likod. Tawag ito, pag magpalit kayo ng brake pad sa kanya, as one package na to, pati brake caliper cleaning sabay na, at saka pag makita niya na maitim ng brake fluid nyo, number one advice is palitin na din. Kahit medyo maitim, palitin na din. Pag may makita sa madilim, palitin na din. Pag madilim ang kanyang paningin, palitin na din. So ito po guys no, yung rear natin na brake pad, pag makikita nyo masyado pang makapal no, makapal pa ang ating rear na brake pad.
Hindi pa ako magpapalit ng ating rear brake pad dahil makapal pa siya. Nilinisan lang natin at saka pagkatapos ng itong malinis, salpak balik sa ating brake caliper and goods na rin tayo. Puspusin mo yan hanggang sa wala na kang makitang mga mudtaros at mga alikabok at saka mga loop, mga iba't ibang klase ng mga lupa at saka mga hampas lupa. So ito na po guys, no, malinis na ang ating brake pad. Wala nang alikabok, wala na rin pati X-mo. Malapit na matapos, no, yung brake job natin. So summary sa ating brake job. Dito sa bandang harapan, nagpalit tayo ng Ellig brake pad at the same time nagpalinis tayo sa ating brake caliper sa harapan and nagpalit din tayo ng ating brake fluid. DOT4 po ang brake fluid natin, hindi DOT3 dahil mas maganda ang chemical properties at braking performance ng DOT4 kumpara sa DOT3. At dito din sa bandang likuran, nagpalinis tayo ng brake caliper, nagpalinis din tayo ng ating brake pad, at nagpalit din tayo ng ating brake fluid. DOT4 pa din, no? Dahil nga sa nasabi ko kanina, mas maganda ang chemical properties ng DOT4 at mas maganda din ang longevity ng DOT4 na brake fluid kaysa sa DOT3 na brake fluid. So ito, no, parang testing na tayo. So ito na po guys, no, ang ating brakes, no. Thank you, ito na ko. Bye bye, thank you so much, shalom. So let's testing it, no, kung ano ba yung performance ng ating Ellig brake pad. Sabi ng mekaniko natin na si Gregorio Defectives, medyo careful lang daw ako sa pag-braking dahil makapit daw kasi itong Ellig na brake pad natin, no. So sa ngayon is itong brake pad natin is bagong-bago pa, kailangan pa ito siya, no, na i-break in, no, dahil hindi pa sa gaano kakapit. Pero once na matapos na itong breaking in ng ating Ellig is magiging makapit na siya. Anyways guys, yung nagasto ko more or less is mga around mga 1,400 lahatan. So ito po yung breakdown, no, ng ating na napagawa natin at saka na nagasto natin. So unang-una itong Ellig na brake pad worth 500, and then brake job cleaning 200 each, abanti likod, so 400 na. And then consumables dayon, kagaya nitong brake fluid, nasa mga 250 man ata yun. Then ito da yung CVT cleaner is mga around 280. So overall ito na po, no, ipa-flash ko na lang sa TV screen natin ang presyo ng ating brake job natin. I hope this video is helpful to you. And then dyan sa mga sniper users at saka mga motorista nating kasama, lalo na dito sa Cagayan de Oro, if you want to service your motorcycle, lalo na sa brake job, suspension tuning, punta lang kayo, no, kay Gregorio Defectives. All you need to do is punta lang kayo sa kanyang Facebook page, send kayo ng message, magpa-appointment kayo, no, mag-set kayo ng appointment kung kailan kayo gusto magpatrabaho at anong klaseng trabaho ang gusto niyong ipapagawa, no. And then and then ride safe sa inyong lahat. Shalom. Bye bye. Woo!